Paying Shu, paano ako makakatulog kasama itong gago? Ano ang tinitingnan mo? Pei Shu, ang ating malaking boss sa Sengguan, isang bilyonaryong CEO na single ang gwapo. Kahit kailangan kong magbayad para makasama siya ng isang gabi, sulit ito. Huwag mo nang isipin iyan. Ang isang lalaking tulad niya, ang mga waitress na tulad natin. Hindi na tayo magkikita sa buong buhay natin. Lola, ang tanging gusto kong pakasalan ay si Qianqian. Iyang si Wan Chien malinaw na may masamang intensyon. Ang pamilya Pei ay may isa lamang tagapagmana sa 9 na henerasyon. Ikaw lang, hindi ako sumasang-ayon ang pagpapakasal ng ganoong babae sa pamilya. Kumusta? Kumusta? Lola, nawawalan ako ng signal dito. Tatawagan kita mamaya. Mr. Pei, ngayong gabi, ang iyong proposal kay Miss Wan, ang silid ay handa na. Tara na. Teka. Ginoo. Hindi mo ba naisip na dapat kang mag-sorry? Bigyan mo siya ng 200 para sa dry cleaning. Ayoko ng pera. Gusto ko lang ng apology. 1,000 sapat na ba iyon? Ikaw, paano magkakaroon ng ganoong kakilakilabot na tao? Magpalit ka muna ng damit. Nakalimutan mo ba? Ngayong gabi dapat magpo-propose ka kay Guan Shuo. Tama. Pupunta na ako ngayon. Lin Zixuan, naghihintay ako sa iyo sa room 506. Hanapin mo ako at tatanggapin ko ang proposal mo. Room 506. Ito na iyon. Pakakasalan mo ba ako? Wow. Mali yata ang pinasukan kong kwarto. Bakit hindi matanggal ito? Kian. Kian. Asu, pasensya na. May importanteng palabas ako kagabi kaya hindi ako umuwi. Hindi ka naman galit, di ba? Hindi ka umuwi kagabi. Pero nandito na ako ngayon. Dumiretso ako rito para makita ka. Sino yung kagabi? Bakit hindi ko maalis ang singsing na ito? Kasalanan ko lahat ito. Nakainom ako ng sobra, kasama si Liu Hui kagabi. Nagtataka ako kung galit ba si Ashuo dahil hindi ako pumunta. Galit ba siya? Ashuo, dahan-dahan, gulo-gulo ang buhok ko. Liu Hui. Guan Shuo. Anong ginagawa mo? Kanina lang, si Liu Hui ay aksidenteng nahulog. Tinulungan ko lang siyang tumayo. Tinulungan mo siya. Tinulungan mo siya at ang bibig mo ay nadiin sa leeg niya? Liu Hui. Itinuring kita. Aking matalik na kaibigan. Kayo dalawa. Paano ninyo nagawa sa akin ito? Matalik na kaibigan? Lin Zixuan, ikaw, isang bagong graduado sa kolehiyo na hindi pa man pumapasa sa probation period bilang server. Anong karapatan mo para maging matalik kong kaibigan? Lumapit ako sa iyo para lang kay Ashuo. Uy, sinong mag-aakala na ang pinakatapat at lumang istilong si Lin Zixuan
ay talagang manloloko? Hindi ako. Hindi ako katulad mo. Anong karapatan mong sumigaw kay Liu Hui? Presidente Pei, anong problema? Biglang may boses kanina. Nagsabi sa akin na pumunta sa staff passage. Wala na, pumunta muna tayo sa opisina. Nakita ko lang si Liu Hui na nahulog at mabait na tinulungan siyang tumayo. Pero ikaw ay nakikipag-ibang lalaki at hindi man lang nag-abalang itago ang mga marka. Kasuklam-suklam? Hindi totoo. Nilasing ako ni Liu Hui. Kaya napunta ako sa maling silid. Ayaw kong marinig ang paliwanag mo. Simula ngayon, ayaw na kitang makita. Para sa proposal kagabi, ginastos ko lahat ng pera ko para bigyan ka ng sorpresa upang tuparin ang ating pangako. Paano mo ako magaganyan? Pangako? Sa totoo lang, yung batang lalaki na ikaw, ang iniligtas noong mga bata pa kayo. Yang biro tungkol sa inyong dalawa na nagtatalaga sa isa't isa. Alam ng buong hotel iyon. Niloloko lang kita para bigyan mo ako ng pera na gagastusin. Nagsisinungaling ka sa akin. Bukod pa riyan, pera na kinita mo sa pagbebenta ng iyong sarili, nandidiri akong gamitin iyon. Huwag mong sabihin iyan. Ang mga interesado sa kanya, malamang ay mga walang bahay sa kalye o mga pulubi. Ang paggawa ng pera sa ganoong paraan, hindi rin madali. Lin Sixwan, iniisip mo na ikaw, isang palaka na gustong kumain ng karne ng sisne, makakasama si Ashuo? Huwag kang magdelusyon. Umalis ka na ngayon. President Pei, Mr. Pei, kamusta? Mr. Pei, Ikaw na naman. Ang mga staff ng hotel ay hindi dapat sumigaw. Ano ang pinag-aawayan ninyo? pinagsasabihan lang namin si Lin Zixuan. Kagabi, hindi niya alam kung saang sulok ng hotel. Siya ay nakikipag-date sa ibang lalaki. Nahuli namin siya sa akto. Mr. Pai, sa tingin ko, ang ganyang empleyado ay nagdudulot ng kahihiyan sa reputasyon ng hotel. Dapat tanggalin agad. hindi ko ginawa at ikaw ang may relasyon. Mr. Pei, tingnan ninyo, hindi namin siya sinisiraan. Si Lin Zixuan ay madalas manligaw sa mga bisita ng hotel. Sadyang nagtatapon siya ng kape sa kanila para makuha ang kanilang contact info. Ang ganitong uri ng tao ay hindi dapat manatili dito. Mag-usap tayo mamaya. Ang damit ko. Ito ay pribadong buhay ko. At ang hotel ay walang patakaran na ang magulong pribadong buhay ay dapat magdulot ng pagkakatanggal. Mr. Pei, ang hotel talagang walang ganitong patakaran. Ngunit ang pakikipag-ugnayan ng pribado sa mga bisita ay nakakaapekto sa atmosfera ng hotel. Sino ang pupunta sa ating hotel sa hinaharap? Hindi ako kailanman humingi ng contact info ng kahit sinong bisita. Ang kasama ko kagabi ay hindi. Siya ay may fiancé na. Hindi ko masabi. Tigilan na ang pagtatalo. Meron o wala? Suriin ang mga kamera at malalaman natin. Sandali. Suriin ang mga kamera. Pagkatapos, si Pei Ying malalantad, hindi ba? Ngunit kung hindi natin suriin, mawawalan ako ng trabaho. Hindi na kailangan suriin. Mula ngayon, sino mang empleyadong may magulong pribadong buhay ay tatanggalin agad. Oh, ikaw, Pei Ying. Iniingatan kita. At pinagtaksilan mo ako. Ano yan sa kamay mo? Ako.
Ginoong Pei? Binibining Juan nasa entrance na siya ng hotel. Suriing mabuti bago siya umalis. Huwag mong hayaan na kumuha pa siya ng iba sa hotel. See ya, see ya. Itong pangit na badge lang. Binabantayan mo parang kayamanan. Matagal na siyang nakalimot sa'yo. Pinalayas ko lahat ng masasama. Malapit na tayo sa ospital. Sandali lang. Para sa iyo ang badge na ito. Kapag lumaki ako, pakakasalan kita. Baka tama si Guanshuo. Baka ako lang ang tangang naghihintay. Baka. Panahon na para pakawalan. Kumusta? Ang pangalan ko ay Pei Yingshu. Malapit na akong umalis. Gusto kong makita ang batang babae sa room 586. Saan siya pumunta? Wala siya sa bahay ngayon. Ano ang kailangan mo sa kanya? Pagkatapos, pwede mo bang sabihin sa akin, ano ang pangalan niya? Pinangako ko sa kanya na pakakasalan ko siya kapag lumaki ako. Ang pangalan niya ay Wan Chen. Sa wakas ay nakabalik ka na. Sa pagkakataong ito, pagbalik mo sa bansa, napagdesisyonan mo na bang pakasalan ako? Asu, alam mo, nitong mga nakaraang taon, umaangat ang aking karera. Hindi pa ako maaaring magpakasal. Maaari akong maghintay. Pero hindi na makapaghintay si Lola. Naiintindihan ko. Darating na ako ngayon din. Asu, sa wakas ay nakuha ni Ate Ling ang palabas ni Director Lin. Kung makakalakad ako sa kanyang opening, ang aking halaga tataas pa ng ibang antas. Pakiusap, maaari mo bang kausapin si Director Lin para sa akin? Ang singsing. Saan ito napunta? Nawalan ako ng trabaho. Hindi pa nababayaran ang upa. Sumpain si Pei Yingshu. At itong hangal na singsing. Bakit hindi ko maalis? Ay, masakit, masakit, masakit. Lola, na-fired lang ako ngayon. Wala na nga akong pera para sa upa. Maghanap ka na lang ng ibang maloloko. Binibini, talagang nahulog ako at nasaktan. Pwede mo ba akong ihatid sa bahay? Pasensya na. Wala talaga akong oras. Tara na. Ihahatid kita sa bahay. Saan ang bahay mo? Lola, ang yaman mo, bakit mag-isa kang lumalabas? Kung hindi ako lalabas, paano kita mahahanap? Lola? Lola, anong ginagawa mo? Lola? Lola, palabasin mo ako. Lola, Lumabas? Hindi posible. Mananatili ka rito magpakailanman. nawalan ako ng trabaho at nakulong. Bakit ako sobrang malas? Ano gagawin ko? Ano gagawin ko? Hindi. Kailangan kong humanap ng paraan. Lin Zixuan.
Dahil pinaalis kita, dumating ka para maghiganti. Sinusubukan kang magnakaw. Ito ang bahay mo. Pakawalan mo muna ako. Wala akong ninakaw. Saan galing ang singsing na ito? Ang singsing na ito ay hindi bagay sa iyo. Tanggalin mo na ngayon. Hindi ko matanggal ang singsing na ito. At hindi ko rin ito isinuot. Ikaw iyon. Pakawalan mo muna ako. Nagsisinungaling ka pa? Ang singsing na ito, nasuot sa kamay ng isang tulad mo, ay isang insulto. Sinabi ko sa iyo, hindi ko sinasadya. Kailangan mo bang magsalita ng napakasakit? Sa isang magnanakaw, isang taong hindi tapat, hindi ko kailangang magsabi ng magagandang salita. Sadya kong dinala si Zixuan dito. Pakawalan mo na siya. Pasensya na. Lola, hindi ka maganda ang pakiramdam, bakit ka lumabas? Kung hindi ako lumabas, paano ko mahahanap ang asawa ng apo ko? Ang singsing na ito ay minana mula sa iyong lola sa tuhod sa mga henerasyon. May espiritu ito. Sinumang magsuot nito at hindi maalis ay ng pamilya Pei kinikilalang may bahay. Lola, ang mga alingawngaw na ito ay pamahiin lamang. Kalokohan? Pamahiin? Ang iyong ina at ako ay parehong napili sa ganitong paraan. Ang babaeng iyon ay talagang hindi maaaring maging asawa ko. Ang taong pakakasalan ko ay si Wan Qian lamang. Ano ito? Lola, saan nanggaling ang larawang ito? Hindi ko alam kung sino ang nagpadala nito. Sa simula pa lang, $1,000,000 para manahimik. Sino pa kaya? Lin Zixuan. Gamit ang pamamaraang ito, nakascam ka ng maraming pera, di ba? Hindi ako. Noong gabing iyon, lasing ako, at hindi sinasadyang napunta sa maling kwarto. Wala akong kahit anong ideya na may mga larawang ito. At hindi ko rin gagamitin ang mga ito para humingi ng pera. Alam kong hindi ka ganoong klaseng tao. At hindi ako magbabayad at hahayaan silang makalusot. Kaya, pagkatapos kong isipin ito, ang tanging paraan para hindi sila makakuha ng leverage ay ang pakasalan mo si Aishu. Hindi pwede. Hindi ako magpapakasal sa isang taong may masamang intensyon. Lola, sa tingin ko, hindi kami bagay ni Mr. Pei. Ang singsing. Makakahanap ako ng paraan para tanggalin ito. Oh, Lola. Lola, anong nangyari? Lola. Kamusta si Lola? Sabi ng doktor, okay lang siya. Kailangan lang magpahinga ng maayos. Ano ito? Pakasalan mo ako sa ilalim ng kontrata. Pagkalipas ng 3 buwan, bibigyan kita ng 1,000,000 na may interes. Ako. Ikaw walang pagpipilian. Nililinaw na ni Lola ngayon na ikaw ang magiging asawa ng kanyang apo kapag bumuti na ang pakiramdam niya. Maghihiwalay tayo sa loob ng 3 buwan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka magkukulang ng kahit 1 sentimo. Sumasang-ayon ako. Pero hindi ito para sa pera. Para kay Lola ito. Hindi ako makapaniwala na si Lola ay napakamabuting tao. Paano siya magkakaroon ng apo na napakamasama? Ikaw? Hindi ka pwedeng umalis. Yung maliit mong inuupahang kwarto, kinansela ko na. Hanggang sa matanggal ang singsing matutulog ka sa study room. Ikaw talaga. Maaaring nagkamali ba ako ng pagkaintindi sa kanya?
Heto ang 500,000. Isipin mo na ito ang sahod mo. Sa pag-arte mo kasama ko sa buong panahon na ito. Sinabi ko na sa iyo, ayaw ko ng pera. Kunin mo. Isipin mo na lang na pampatahimik din ito. Kung magkukwento ka tungkol sa kasal sa sinuman, may utang ka sa akin na mas malaki pa sa 500,000. Pei Yingsu, ang pera ay hindi lahat sa mundong ito. Ang tulad mo na pera lang ang ginagamit para sukatin ang lahat ay talagang nakakaawa. Sinabi mo, peras lang ang panukat ko sa lahat. Teka, sabihin mo ng malinaw. Asu, Miss Wan, pakikuha ng tubig. Su? Sino siya? Ako ang bagong yaya. Nandito ako para alagaan ang ginang. Oo. Siya ang bagong yaya. Ayaw ko ng tubig. Kumuha ka ng tsaa para sa akin. Oh, Hindi ba medyo masyado kang mahigpit? Nag-aalala lang ako na baka may masama siyang intensyon. Natatakot ako na magdadala ka ng mga kahina-hinalang tao. Kapag nag-asawa ako sa pamilyang ito, hindi ba ako mamaltrato? Mula nang ibigay ko sa iyo ang badge na iyon, ikaw na ang tanging para sa akin. Hindi mo na kailangang gawin ang mga bagay na ito. Uy, walang pera. At nakatira sa ilalim ng bubong ng iba. Lindsay Xuan. Ang gulo-gulo mo. Bakit ka nagtatago dito? Ako na ang yaya ngayon. Saan pa ba ako dapat kundi sa kusina? Nasaktan ka ba kanina? Ibalik mo sa akin. Hindi ko naman ninakaw yan sa iyo. Bakit nasa iyo ito? Sino ka ba talaga? Tatanungin kita ng isa pang beses. Saan mo talaga nakuha ang badge na ito? Noong bata pa ako, binigyan ako ng isang batang lalaki nito. Pwede mo ba akong pakawalan ngayon? Isoli mo sa akin. kalokohan! Ito ay malinaw na kay Shu na badge na ibinigay niya sa akin. Paano ka nakatayo dito at gumagawa ng kasinungalingan? Ang kapal ng mukha. Ang badge na ito. Sa iyo. Akin ito. Noong 6 ako, iniligtas niya ang buhay ko. Ako mismo ang nagbigay nito kay Chen. Ang taong hinihintay ko ay ikaw. Sa totoo lang, siya ang totoo. Siya ang nagligtas sa akin, di ba? So, makinig ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Kaya, noong araw na iyon sa ibaba, sadya mong sinabi sa akin ang maling pangalan, para hanapin ko ang maling tao, di ba? Ginawa ko ng sadya. Ayaw ko nang manatili sa basurang iyon. Gusto kong makahanap ng hagdan para makaahon. Ano bang mali ko? Kaya isinakripisyo mo si Lindsay Xuan. Para gawin akong hagdan mo. Talagang kinilabutan ako sa'yo. Tapos na ang tapos. Wala na akong masasabi. Pero, gusto talaga kita. Ayaw kitang makita ngayon. Iwan mo na lang ako.
Bumalik ka. Ito ayan, kunin mo. Hindi na kailangan. Nasa iyo na ito ngayon. Sa tingin ko, nasa tamang lugar na ito. Pasensya na. Okay lang. Mga bata pa lang na nag-uusap. Hindi ko rin naman sineseryoso. Tsaka, nakapasok ako sa maling kwarto kanina. Kasalanan ko rin. Kahit sisantehin mo ako, ikaw ang bahala. Kukunin ko na lang ang $1,000,000 at tapos, hindi ako malulugi. Itong bagay na ito, magpanggap na lang tayo simula ngayon na hindi nangyari ang lahat ng ito. Sa 3 buwan, matatapos ang kontrata. Magkanya-kanya na tayo. Baliw ka. May fiancé ka pa. Nakipaghiwalay ako kay Wan Qian. Noong kasama ko siya, napansin kong may kakaiba sa kanya. Ginagamit niya ako. Pero ako ay nabulag ng mga ilusyon mula pagkabata ko. At patuloy ko siyang binigyan ng gusto. Pero lahat ng iyon, mula ngayon, hindi na mangyayari. Anong ibig mong sabihin? Lin Zixuan. Paano kung magpakasal tayo ng totoo? Hindi kasal na kontrata. Kailangan kong isipin ito. Gaano katagal? Hindi ko alam. Lola, anong ginagawa mo rito sa labas? Pupunta ako sa kwarto ko para magpahinga. Dapat na akong umalis para asikasuhin ang trabaho. Ang dami mong trabaho, no? Paano ako napunta sa kama mo? Bakit ako nasa kwarto mo? Hindi ko rin alam. Pagkagising ko, nandoon ka sa tabi ko. Nakslipwalk ka ba? Nag-sleepwalk? Paano nangyari iyon? Sinasabi mo ba ang totoo? Hey Yingshu, ginagago mo ba ako? Sige, huwag kang magalit. May iba pa tayong gagawin ngayon. Bakit mo ako dinala sa hotel? Hindi ko alam ang sitwasyon dati. Tinanggal kita nang hindi nag-iisip. Pasensya na. Ngayon dapat mong ipagpatuloy ang pagbabalik sa iyong trabaho at paunlarin ito. Binabalik mo ang empleyadong tinanggal mo. Hindi ka ba natatakot mawalan ng mukha? Mali ay mali. Ang aminin ang pagkakamali ay hindi nakakahiya. Bukod dito, kung ikaw, okay lang mawalan ng mukha. May pulong ako mamaya. Isasama ka niya para tapusin ang onboarding. Susunduin kita para sa tanghalian ng tanghali. Madam dito po, sundan ninyo ako. Wag. Sa trabaho, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Si Miss Lin. Si Pei Shu ay talagang isang mabuting tao. Hindi iyon nagbago simula noong bata pa tayo. Lin Zixuan. Bakit ka bumalik? May kailangan ka ba? Lin Zixuan. Nakita ko lang na dinala ka ni Assistant Gu papunta sa HR. Ano ang nangyayari? Ang iyong mga kasanayan sa kwarto. Kahit si Assistant Gu ay humanga? Wala kang pakialam kung paano ako bumalik. Tama ka. Ang simple ng itsura mo. Kung walang kakayahan, paano ko nakuha si Assistant Gu? Hindi. Mali ka. Hindi ko nakuha si Assistant Gu. Si President Pei. Kung sasalungatin mo ako, hindi ka ba takot matanggal? Lin Zixuan. Hindi ka ba takot kainin ang mga salita mo?
Maniwala ka man o hindi. Pero, ito kang ito ay talagang kawili-wili. Guan Shuo, bitawan mo ako. Lin Zixuan, makipagsaya ka sa akin. Magkano ang gusto mong pera? Ibibigay ko sa iyo ang kahit ano. Sigurado ka ba? Sa presyong inaalok ko kaya mong bayaran. Siyempre, basta't kontento ako, babayaran ko ang anumang presyo. Kaya puputulin ko ang isa mong kamay. Pai. Sinabi ko na walang silid ang hotel na ito para sa mga taong masama ang ugali. Ikaw na ang mag-asikaso ng resignation mo. Ikaw. Kayo. Lin Zixuan ay fiancé ko na ngayon. Ang taong kanyang kinapitan ay talagang ako. May problema ka ba doon? Hindi. Hindi. Ipinapahayag mo ito ng hayagan. Hindi ka ba takot na masira ko ang imahe ng Shengguan? Kung ang imahe ng Shengguan ay itinataguyod ng aking fiancé, ano ang ginagawa ko sa lahat ng mga taong ito? Gayunpaman, pinapaalala lang niya sa akin ang isang bagay na napakahalaga. Ano ng balita? Ang relasyon natin. Kailan tayo magsasabi sa publiko? Kasintahan. Hindi mo na kailangan tanungin ako ng tiyak. Kapag tama na ang panahon. Hindi ka na ba galit sa akin? Sa totoo lang, hindi ako galit sa iyo. Pagkatapos ng lahat, napagkamalan mo akong iba. Hindi mo kasalanan. Wala lang akong tiwala sa sarili ko noon na pipiliin mo ako kaysa kay Wan Qian sa ating dalawa. Bago ko natagpuan ang badge, gusto na kita noon. Salamat kay Wan Qian, napagtanto ko na ang gusto ko ay hindi ang pangako noong una, kundi ang ikaw noong una, ang inosente at mabait na ikaw. Kaya ako nahulog muli sa iyo. Hindi ba't paulit-ulit kang nagplano na mag-propose sa kanya? Dahil may kasunduan kami. Paano kung si Wan Qian tinanggap ang proposal mo? Hindi mo naman siya gusto. Ano ang gagawin mo? Diborsyo. Gago. Para kang napakaganda. Unang beses ko pong magsuot ng gown. Nakakailang talaga. Okay lang. Kung ayaw mo, palitan mo. Wag na lang. Ngayon ang engagement natin. Hindi pwedeng masyadong nakakahiya. Ang ganda ngang Zixuan natin. Ikaw, batang pilyo, ano ba ang sinabi ko? Ang pinili ng singsing ay laging tama. Oo, lagi kang tama. Doktor, kumusta siya? May nakain ba siyang masama? Ano iyon? Mr. Pei, si Miss Lin ay walang nakain na masama. Buntis siya. Ano? Ang magnate ng hotel na si Pei Yingshu ay nag-anunsyo ng kasal at inihayag ang kanyang fiancé, si Lin Zixuan ay buntis. Dalawang masayang balita sa isang pagkakataon. Ano ng balita? Totoo ba ang sinabi nila sa balita? Ikaw at si Mr. Pei, magkasama pa ba kayo? Ano? Bakit? Kung wala si Pei Yingshu, hindi man lang ako makalipat ng trabaho? Alam na alam mo, ang ugali mo, kung hindi dahil kay Mr. Pei, sana matagal ka nang naka-blacklist sa industriya. Ngayong lumabas na ang balitang ito, ilang magazine kaya, ang sisira ng kanilang kontrata. Wan Qian, gusto mo pa bang magtrabaho? Pero, wala bang penalty clause? Ang laki ng penalty, ano ang kinakatakot mo? Wan Qian, wala akong pakialam kung paano mo gawin. Maging kabit ka niya, maging arm candy niya. Kumapit ka sa mga palda ni Pei Yingshu. Kung hindi, mapipilitan ng kumpanya na wakasan ang kontrata mo. Oy. Buwisit.
Nagdadrama ka. Sabi ni Lola, ang pamilya Pei ay laging may isang anak na lalaki bawat henerasyon. At sinabing ingatan kita. Tara na. Ikansela ang pulong ngayong hapon. Sasamahan ko si Zixuan sa kanyang prenatal checkup. I-reschedule ito sa umaga ng makalawa. Anong ginagawa mo dito? Shoo, tagal na noong huli tayong nagkita. Hindi mo ba ako na-miss? Ngayon, samahan mo ako, okay? Alam ko si Lin Zixuan ay buntis. Hindi kanya kayang bigyang kasiyahan, pero kaya ko. Bakit mo ito ginagawa? Dahil mahal pa rin kita, hindi ba to ang puso ko? Ang dami kong nararamdaman sa loob ng mga taon. Siyempre, nandyan pa rin sila. Pero may fiancé na ako. Kahit mahal mo ako, hindi kita mabibigyan ng titulo. Okay lang. Kailangan lang kita. Binobola mo ako. Mawawalan ka ba ng trabaho? Ang mga interes mo ay kita sa iyong mga mata. Wan Qian, subukan mong lumakad sa tuwid na daan, baka may pagkakataon ka pa. Sige, kailangan ko nang sumama sa fiancé ko para sa kanyang prenatal checkup. Kung gusto mong matulog dito, may libreng kumot sa front desk, matulog ka ng mabuti. Lin Zixuan, Sabi ng doktor sa pagbubuntis, ayos naman lahat. Huwag kang mag-alala. Babalik na ako sa trabaho. magkita tayo. Ano ang gusto mo sa akin? Naglakas loob kang pumunta mag-isa? Hindi ka ba natatakot na baka gawan kita? Hindi ako pupunta kung natatakot ako sa iyo. Sabihin mo na lang kung ano iyon. Gusto ko lang. Ayaw ko nang bumalik. Sa pamumuhay na parang daga sa dumi. Zixuan, nakagawa ako maraming bagay na nakasakit sa'yo. Ngayon humihingi ako ng tawad sa'yo. Huwag mo yon ibalik sa akin, okay? Hindi kita gustong sisihin. Pakibalik sa akin si Ashu. Hindi. Sa totoo lang, buntis ako. Buntis ka. Alam mo kung kanino? Oo, kanino? Kahit si Ashu ay mukhang malamig at walang awa. Sa totoo, mas malambot siya kaysa kanino man. Lalo na kapag nagkaanak, magiging sobrang clingy siya. Ibig mong sabihin, ang batang ito ay kay Pei Yingsu? Zixuan, tingnan mo, alang-alang sa ating pagkabata, noon ay magkasama tayong naglalaro. Maaari mo ba akong payagan na ako at si Ashu ay magsama? Wang Qian. Hindi ka naman talaga buntis, di ba? Wala nang saya. Ang hirap mo nang lokohin ngayon. Wang Qian. Kung pumunta ka sa akin, para lang pilitin akong iwan si Pei Yingsu, sa tingin ko, wala tayong mapag-uusapan. Oo nga. Tila wala na nga tayong mapag-uusapan. Kaya, Lin Zixuan, bakit hindi ka nalang mamatay? Wan Qian, bakit hindi ka magpatingin sa doktor? Tigilan mo ang katarantaduhan. Ang matandang si Madam Pei, ang singsing lang ang mahalaga sa kanya. Basta isuot ko ito, makikilala rin niya ako. Pagkatapos, maaari na akong maging ang batang ginang ng pamilya Pei. Wan Qian, baliw ka ba? Baliw? Lin Zixuan, akala mo ba talaga parang teleserye ang buhay? Akala mo ba talaga?
Lahat ng tao ay tulad mo? Nagligtas ng isang tao noong bata ka? At paglaki mo, maaari kang umakyat mula sa hirap tungo sa yaman at lubusang iwan ang iyong nakaraan? Wala akong kahit ano. Patay na ang nanay ko. Nasa bilangguan ang tatay ko. Binubuli ako ng lahat mula pagkabata, anak ng isang mamamatay tao. Kung hindi dahil kay Pei Yingshu, wala rin ako. Kailangan kong bumalik sa pagiging anak ng isang mamamatay tao. Ang umasa sa sarili ko. Sa mundong ito, ay ang pinakamalaking katangahan. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ngunit kung papatayin mo ako, magiging mamamatay tao ka rin. Ano naman? Basta't makakaakyat ako, gagawin ko ang lahat. Kung gagawin mo ang lahat ng ito, hindi ka ba natatakot na malaman ni Pei Yingshu at hindi ka pa rin pakasalan? Siyempre natatakot ako. Kaya, inimbitahan ko rin si Pei Yingshu na lumabas. Sa aking kalkulasyon, dapat narito na siya ngayon. Pei Yingshu, lumabas ka dito. Si Wan Qian ay nabaliw na. Kung maglakas loob kang hawakan siya, sisiguraduhin kong mamatay kang walang libingan. Kamatayan? Ang kamatayan ang huling bagay na kinakatakutan ko. Mas mabuting isipin mo kung anong bentahe ang mayroon ka para ipagpalit sa iyong Lin Zixuan. Huwag mo siyang hawakan. Sabi mo, kung ano ang gusto ko, ibibigay mo sa akin. Gusto ko ang Holy Crown, 50% ng shares, at gusto kong maging pangkalahatang tagapamahala ng Holy Crown. Wan Qian, gusto mo ng ganyan karami? Talagang hindi makatotohanan. Pei Yingshu, huwag kang pumayag sa kanya. Pumayag ka ba? Si. Ibibigay ko. Ibibigay ko. Na-draft ko na ang kontrata. Nandyan lang. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan. Umalis ka na. Bilisan mo. Basta pirmahan ko, talagang palalayain mo siya. Siyempre, kung tutuusin, mayaman na ako ngayon. Bakit ko pa kakailanganing dumihan ang aking mga kamay? Ang mga paninda para sa tao. Si. At gusto ko rin ang susi ng iyong kotse. Bilisan mo. Tawagan ang pulis. Ang kontratang iyon, kapag napirmahan, ay may legal na epekto na. Kahit tumawag ka ng pulis, hindi mo na ito mababawi. Kung gayon, bilisan mo at ibalik si Wan Qian. Iyan ang pamana ng pamilya Pei. Sino nagsabing ang pamana ng pamilya Pei ay si Shengguan? Si Shengguan ay isang maliit na sangay ng Pei Group. Kung gusto ito ni Wan Qian, ibigay na lang sa kanya. Walang mas mahalaga kaysa sa iyo. At si Wan Qian? Pei Yingshu, naglakas loob ka bang mang-istorbo sa akin? Dahil lang mayaman at makapangyarihan ka? Pumunta ka sa impyerno! Simula ngayon, gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na lumabag sa kontrata sa akin. Hindi ba ninyo gustong sumipsip sa pamilya Pei? Ngayon, mayaman na ako. Kayo ang mga mapagmataas. Ngayon, kailangan ninyong makinig sa akin.
Kumusta? Ginoong Pei, namatay si Wan Chien sa aksidente sa kotse kagabi. Anong nangyari? Tiningnan namin ang mga kamera ng seguridad. Si Guan Shuo ang nagtangka na gantihan ka, pero hindi niya inaasahan na ang driver ay si Wan Chien. Ngayon si Guan Shuo ay naaresto na. Dahil tapos na ang lahat. Tigilan na natin iyan. Patay na si Wan Qian. Ibig bang sabihin na ang kontrata na hawak niya ay wala ng bisa ngayon? Kailangan naming kumonsulta sa legal. Pero ang masasama ay nakakakuha ng nararapat sa kanila. Nakuha nila ang parusang nararapat sa kanila. Sinadya mo yan. Pinaparusahan kita. Tingnan natin kung susubok ka ulit. Mag-isa. Pumasok sa pugad ng tigre. Madali kang magsalita. Noong araw, hindi ko alam kung sino ang nabuli at umiyak, at kailangan ko silang iligtas. Dahil masunurin ako noong bata ako. Sumunod ako sa mga patakaran at hindi nakikipag-away. Ikaw na Pilyo. Saan mo eksaktong dinala si Zixuan? Paano siya nagkasugat ng ganyan kalala? Buntis siya, nako. Ikaw talaga. Lola, Pasensya na, pasensya na. kasalanan ko lahat, kasalanan ko. Halika, umupo.